Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines! Hello, world! Araw na linggo. Simba tayo. Solemnity of the Holy Trinity ngayong linggo. Hindi ko kasama si Love Lines Junior kasi masama daw pakiramdam. Nagulang time siya sa paggising ko sa kanya, kaya nahilo. Yan. Lesson, huwag manggugulat. Kasi pag nagulat, nahihilo yung ginigising mo. Sana Sunday morning. Kaya ako ay nakapayong. Ang aking 24 bones. Sabi niya? 24 bones na umbrella. Yeah. Mas maganda na yung ganito kaysa dun sa 12, sa 20 or sa 16. Maganda kasi ang map. Ganyan. Oops. Look. Ang ganda ng flower. Oops. Flowers. Flowers in May. Okay. Yung miracle fruit na favorite kong tanawin, ayun na naman siya. Maaga ko umalis, past 9 pa lang. Nag-rosary pa lang. Wala akong relo, no? Wala akong relo kasi wala nang battery yung dalawa. Ayaw ko naman suotin yung isa kasi mainit. Si Onyong, yung dating service na dito. Nagsilbato. Pumipit. Okay. Ayan, nag-rosary pa. Gumamela there. Ayan o. Ay, Nining. Buntis. Hi, Nining. Buntis yung pusa. Nag-rosary na. Wala ka na tayong sapatos ko na wala akong nakamedya. So, outfit for the day. Whoops, dito na ako sa gilid. Dadaan. As usual. A reading from the book of Exodus. So today we are celebrating the solemnity of the Most Holy Trinity. It is a doctrinal feast of the Church. Sa susunod na ito, isa namang doctrinal feast yung pagkiliyong natin, the solemnity of the Father of Christ. Pagka sila ng doctrinal feast, ay ibig sabihin ko, yun ang isang mahalagang katuruan tungkol sa ating pananampalataya. Isa pang doctrinal feast of the Church is the solemnity of the Immaculate Conception. Hindi ito katulad ng ibang pistahan na pinigyan natin. It refers, for example, to a particular saint or a particular event. Ito ay kapistahan tungkol sa mga katuruan tungkol sa ating pananampalataya.
Feast of the Holy Trinity has been officially established in the year 1334 during the reign of Pope John the 22nd. Ano ba yung sinasabi tungkol sa doktrina ng Santisima Trinidad? Sinasabi sa doktrina ng Santisima Trinidad na meron lamang isang Diyos. Pero sa isang Diyos nito ay mayroong tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tatlong persona nito ay distinct from one another. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay hindi ang Diyos Anak. At ang Diyos Anak ay hindi ang Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Espiritu Santo ay hindi ang Diyos Ama. And so forth and so on. They are distinct persons. Pero, ganun pa nga, they comprise only one Godhead. Sa sari-saring panahon, maraming pagtatangka para maipaliwanag sa mga tao ang tungkol sa Santisima Trinidad. At dalawa sa pagtatangka na mailalawan ang tatlong persona ng isang Diyos o banal sa tatlo ay ang imahe ng dahon ng siyamla o clover. Ang dahon ng siyamla o clover, kung titignan mo, ang tatlo. Kasi meron siyang tatlong curves sa taas. Pero, isa lang ang tatay. Mukha siyang tatlo, pero isang dahon na siya. Sa pag-analogy na ginagamit sa pagkatalo sa panahon sa tatlo ay yung tatlong anyo ng tubig. Ano yung tatlong anyo ng tubig? Yung liquid, solid, at gas. Mati. Yung liquid, ay yung kung paano iniinom natin yung tubig. Ito yung lumalalo mula sa ating mga tubo ng tubig. Yun yung liquid. Kaya pagka gusto mo na malamig, Yellow. ipipis mo yung tubig at nagiging yelo. So that becomes solid water. Yung pangatlo, sa umaga, kung inom ka ng tubig, gusto mo kainit. So, pinakukulan mo yung tubig. At pagka kumukulo na ito, pero steam na lumalabas. That is gas. So, yun yung tatlong ano ng tubig. Liquid, solid, and gas. Kaya, meron mga masasabi, hindi ko talaga tatlo ang Diyos kasi pati yung persona ito. And they are distinct persons. Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Eh, di ba sa ating mathematical operation, 1 plus 1 plus 1 equals 3 na. 3. How come? When it comes to the Holy Trinity, 1 plus 1 plus 1 is 1 pa rin. What makes it 1? Siguro, we base our conclusion that God is 1, despite the three distinct persons, is because
yung kanilang, yung nature ng Diyos ay iisa. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? What is the essence? What is the divine nature of God? The divine nature of God is love. Sa isang kanta, ganito yung sinasabi. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pagmahal tayong magtunan, at kung tayong ito, huwag mong inutin na may Diyos tayo, nagmamahal, Diyos ay pag-ibig. It is love that makes the three divine persons of God one. They are the picture of perfect unity and love. God as love is like living, it is creative, and it saves. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, may tatanong natin, yung Ebanghelyo natin ngayon. It's not about, it doesn't speak of the three divine distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Dahil si Jesus ang naging very personification of God in the flesh. At tarihin natin yung isa sa pinaka-popular Bible verse, mostly usually quoted. God so loved the world that He gave His only Son, that all who believe in Him might not perish, but might have eternal life. Probably, naging parish is ng isang parokya somewhere in Quezon City. Kung ako'y meron pang kubok at kailangan magpagkeka. Sa unang atento, naghanap ako ng barber shop doon sa lugar namin. At nakita ko yung isang barber shop. And very interesting yung pangalan ng barber shop. Ang pangalan ng barber shop ay John chapter 13. 3:16. John chapter 3, verse 16. Ito yun. God so loved the world that He gave His only Son, that all who believe in Him might not perish, but might have eternal life. Kung pumasok ko sa loob ng barbershop, itanong ko, bakit ganyan ang pangalan ng barbershop? Kasi ito, kung itong Bible verse ng may-ari ng barbershop, ito yung laging baon-baon na wherever he goes. Ito yung nagbibigay sa kanya ng inspiration at will try to continue in whatever he is doing. At talaga naman na nakaka-inspire yung Bible verse nito. God so loved the world that He gave His own Son, that all who believe in Him might not perish, but might have eternal life. God as Trinity is love. Nagkakaisa sila sa pag-ibig. So that in everything that they do
it is always life-giving, it is creative, and it saves. Ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos na nagbibigay buhay at Diyos na nagliligtas sa atin. Pangit talaga ng ngipin ko tabi. Video ko. Tara. Ay, yan ka pala, no? Sige, bye-bye. Punta ka sa bahay. Ay, wala. Sige. Ayan. Sa 20 pala. Malalo. Bali ang... Alright. Nagbabay na kami ni sister. Ano ngayon? Word for the day. Kasi... Feast of the Holy Trinity. God is love. Tatong persona, iisang Diyos. Diniscuss ni Father na doon sa sermon homily. Ang paliwanag tungkol sa banal na Santatlo. God is love. Word for the day is love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish but have everlasting life. John 3:16 yung paborito natin mga verse. So like God loves us, we love each other naman. Pagmahalan sapagkat ganon tayo, nilikha tayo dahil sa pagmamahal ng Diyos at tayo din magmahalan bilang mga Kristiyano kagaya ng Holy Trinity. Shout out to my super love stars, to the Moon, Abs family, and Snow family. And thank you so much, Luchi and Retro, for staying the love stars. And my two channel members na lang. Dalawa na lang yung channel member ko eh. Ayan. So, if you wanna join the channel, hit the join button, please. Gano'n na. And so, hanggang dito na lang. I'll see you in the next. God bless. And have a good day. God bless. And don't forget that God loves you and you're God's beautiful creation. This is Love Lines. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.